Narito na tayo sa episode 203 ng FPJ's Batang Quiapo mga kapamilya. Talagang pinupuri ng mga kasamang boksingero itong si Santino dahil napakahusay niya. Hindi nila sukat akalain na talagang magagawa niya yun. Meron siyang kakaibang estilo. Ngayon, tinawag si Santino ng babaeng nagkakakrush sa kanya. Kaya naman, naantala yung pag-uusap nila ng kasama niya sa gym at kinongratulate siya. Nag-alala daw talaga sa kanya yung babae at talagang hindi daw niya sukat akalain na makakabangon siya agad at matatalo niya yung kalaban. Tapos na yung Nazarene Cup, kumbaga huling lumaban si Santino yung batch nila. Kaya naman, biglang lumapit yung isa pang coach at sinabi nga kay Santino na tawag daw siya ni Coach Gary sa taas sa opisina. Kaya nagpaalam muna si Santino at talagang pagtalikod niya kinikilig siya, no? Nakangiti talaga siya, abot tenga yung ngiti niya. Ngayon, binigay na ni Coach Gary yung sweldo ni Santino, yung kinita niya sa pagkapanalo sa Nazarene Cup, 5,000 pesos. Talagang nagulat si Santino dahil alam niya malaking tulong ito para sa kanya at sa pamilya niya. Ngunit, bago siya umalis, binigyan siya ng babala ni Coach Gary na wag daw muna matutulog sa loob ng 8 oras pagkatapos ng laban kasi nga naman baka mabinat siya at baka ma-stroke o kung ano pa mangyari sa kanya. Kaya magpahinga daw muna siya, wag muna siya matutulog. At isa pang good news, bukas na bukas daw magte-train na raw siya as a boxer. Kaya nagulat talaga si Santino, kaya nga sabi niya, maraming salamat po coach, kaso dalawa pa rin po yung trabaho ko, tama po? Ako pa rin po yung janitor. Oo Santino, bukod ang bayad mo sa janitor at sa pagiging boksingero mo. Basta bukas, pagkatapos mo maglinis, pwede ka na mag-training. Samantalang ito namang si David, talagang bumubulong sa kanyang isipan na talagang tuluyan na nga niyang napabilog ang ulo ni Ramon at napaniwala na siya ay si Tanggol. Sa ngayon, gagawin daw niya talaga ang lahat ng paraan para mapasa kanya ang lahat ng kayamanan ng pamilya Montenegro sa balang araw. Ngunit alam niya tatry rin siya ni Olga dahil meron talagang pakay si Olga, kaya kung bakit siya kinuntsaba, diba? Yun ay ang pagnakawan ni Olga ang kanyang sariling pamilya. At syempre gagamitin niya si David para makuha yun. At syempre alam talaga ni David na i-oonsihin din siya ni Olga, kaya pangungunahan niya ito. Alam naman natin mas tuso tong si David, diba? Ngayon naman itong mga bagong tauhan dito sa may resort, naghahanda na sila para nga sa kakainin ng kanilang bisita, no? Magluluto na sila, ihahanda na nila yung mga kagamitan sa pagluluto dahil nga malapit na nga maghapunan. Ngunit ito namang si Bubbles, palihim na tumitingin kay Tanggol. Kaso si Tanggol nakakahalata na para bang nakatingin sa kanya si Bubbles. Pag lumilingon naman si Tanggol, napapalingon naman si Bubbles sa kabila. At tapos napapangiti siya. Talagang kinikilig si Bubbles, no? Nakakatawa ito eksena to, more kilig ngayong Biyernes ng gabi mga kapamilya. Samantala, dumako naman tayo sa Quiapo na kung saan itong si Mokang, binabaybay niya yung daan papunta sa bahay ni Chiki. Ngayon, hindi niya alam na minamanmanan siya ng 2 lalaki sa dilim. Sabi niya, hold up to, huwag kang gagalaw. Bigay mo na sa amin yung bag mo para hindi ka na masaktan. Sabi naman ni Mokang, mga dayo lang kayo dito, no? Hindi kayo taga rito sa barangay namin, no? Sabi ni isang lalaki na kasandong itim. Ang dami mo pang satsat. Ibigay mo na lang yan. Buruin mo, nakalaban pa si Mokang sa pagkakataong ito. Marunong talaga si Mokang sa self-defense. Buruin mo, 2 lalaki yan, ha? Ang lalaki ng katawan. Nakipagkarate pa si Mokang. Ngunit, sa kalagitnaan ng daanan, meron pang isang lalaking dumating na meron dalang patalim. Nakipaglaban dito si Mokang, hinaran niya yung maliit niyang bag at talagang nakikipagpigilan siya, no? Dahil tatama sa kanya yung patalim Ngayon, nadali yung kanyang braso na hiwa, kaya lalo siya nang hina. Ngunit hindi siya nagpatinag, kinuha niya yung paso at hinampas niya sa ulo. Kaya napatumba yung lalaki may dalang talim. Ngayon nakalapit yung 2 lalaki at talagang na siya, kinawakan siya sa magkabilang braso. Sabi niya, huwag ka nang pumalag, ibigay mo na sa amin yung gamit mo. Samantalang ito si Tanggol pumasok na nga sa floating cottage. Ngunit sabi nga ni Bubbles, Tanggol, hindi ka pa ba nagugutom? Tara, kain na tayo, nagugutom na ako. Punta na natin sila. Sabi naman ni Tanggol, sige, maigi pa nga. Ayusin ko lang yung tulay natin para makadaan tayo. Ngayon, wala na nga ibang nasambit dito si Mokang kundi Tanggol. Tulungan niyo ako. Tulong, Tanggol. Ngayon nakalabas si Mokang.
natalo pa rin yung dalawang lalaki lumapit sa kanya. At ngayon, saktong-sakto paglabas siya sa maliit na eskinita, may mga grupo ng mga kalalakihan na nagiinuman, mga nakaubad pa nga. Tulungan niyo ako, sabi niya sa lalaki. Sumukang nila. Tulungan natin, tara. Pinagkakampas nila ng tubo. Sabi ni Mukang, no, yari kayo ngayon, hindi nyo kayang onsihan ng mga batang Quiapo. Dumayo pa kayo sa teritoryo namin. Sige, bugbugin nyo yan. Huwag nyong tantanan, huwag nyong tigilan. Ngayon, buti na lamang rumescue agad si Kapitan, pati yung mga barangay tanod. Sabi ng isang lalaki, okay ka lang ba, Mukang? Ngayon, isang lalaki na magandang loob, hinubad yung kanyang headband at itinali sa sugat nga ni Mukang. Sabi sa lalaki, hindi namin nahayaan na masaktan ka kasi kapag nangyari yon, mananagot kami kitang gol. Ngayon, dumating na nga si Cap, sabi niya, halika na Mukang, ihatid ka na namin. Sa susunod, mag-iingat ka na lang ha, sabi ni Mukang. Maraming salamat po, Kapitan ha. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo din mga taga Quiapo? Alam nyo, kahit wala na kayo dito sa barangay natin, taga Quiapo pa rin kayo. Dito pa rin kayo nakatira, kaya tutulungan pa rin namin kayo. Maraming salamat po talaga. Yun. Samantala, inayos na nga ni Tanggol yung yung pinakabalsa na tulay para magsilbing daanan nila patungo nga dun nga sa may-ari ng resort. Kasi nga nagugutom na sila, baka nga luto na yung mga pagkain. Ito namang si Mukang, natuntun na nga niya yung bahay ni Chiki at sinasabi niya, Bessie, nakadalawang tawag siya. Bessie, sinubukan niya ulit. Ngayon lumabas na nga tong si Chiki, sabi niya, oh, Bessie, kamusta ka? Nandiyan ka na pala. Ano nangyari sa mukha mo? May nangyari ba? Sabi ni Mukang, wala to. May lang muntik lang akong ma-hold up. Sabihin mo, saan sila? Re-respakan natin. Hindi okay na. Nabubog na sila ng mga tambay sa labas. Sabi ni Chiki, tara, pasok na tayo. Ngayon, ito na nga. Lumalapit na nga silang dalawa at talagang siniko ni Bubble si Tanggol. Sabi niya, umakbay ka naman para mahalata tayo. Sabi ng mag-asawa, yan na pala yung magkasintahan eh. Tama-tama, luto na itong mga pagkain saktong-sakto habang mainit pa. Sabi naman ni Mariela, akala ko ba gusto nyong kumain sa may floating cottage at doon namin kayo dadala ng pagkain, sabi naman ni Tanggol. Nagugutom na po kasi kami. Ayun, pinaupo na nga sila para sila kumain na. Marami talagang nakahain na pagkain, sabi ni Babos, ang dami naman po. Sabi nung lalaki na si Boston, ganito po talaga kami magtrato ng mga bisita. Maalaga talaga kami. Sabi ng tatlong makukulit na mga tauhan ng resort, swerte nyo po at dito po kayo napadpad kasi po kayo po kauna-unahan naming customer pagkatapos ng pandemya. Kaya mas maganda po sa lugar na to, sobrang payapa at sobrang tahimik. Ngayon nakakatuwa to eksena to kasi nga sinusubuan ni Tanggol si Babos, ang tawag niya babe. Eto, masarap to, paborito mo to, di ba? Kain na, subuhan kita. Sabi ni ni Babos, ang sweet talaga nitong boyfriend ko. Ngayon sabi naman ni Mariela, siya nga pala, kanina pa tayo nagkukwentuhan, hindi pa namin natatanong ang mga pangalan nyo. Sabi naman ni Babos, ako po si Mariel. Sabi naman nung lalaki si Boston, at ikaw naman, ang tagal pang sumagot ni Tanggol eh. Naisip siya ng isip, sabi niya Michael. Sabi nung lalaki, Mariel, Michael, tama-tama naman pala eh. Siya nga pala, ilang taon na ba kayong magkasintahan? Sabi naman ni Bubbles, 2 months pa lang po. Sabi nyo kanina nalibot nyo ng buong Pilipinas tapos 2 months pa lang kayo. Napatango na lang si Bubbles, sabi niya, nga po. Sabi ng lalaki si Boston, tama yan. Sulitin ninyo ang pagkakataon na magkasama kayo. Huwag nyo akong tutularan. Kita nyo ako, matanda na ako. Yan, hindi ko na tuloy may pasyal kong misis ko. Kaya lagi na lang kami magkatabi. Awa na sila eh. Tapos sinusubuan na naman ni Tanggol tong si Bubbles, Sabi ni Bubbles, ayan ka na naman ha, Habe. Nakakailan ka na, Habe. Talagang sweet po talaga tong boyfriend ko eh. Tawa na sila ng tawa. Sabi naman ni Tanggol, ang dami pong pagkain nito. Kasama po ba to sa babayaran namin na 3,000, sabi ni Boston. Nako, kalimutan mo na yun. Sa inyo na yung mga pagkain na yan. Sabi kami na ang bahala. Talagang nakakatuwa to, dalawang to yung mag-asawa, yung may-ari ng resort. Mabait sila. Samantala, ito namang si Mukang, pinagtapat niya kay Chiki na hindi siya okay. Dahil kanina daw, habang nagaganap yung pang-hold up sa kanya, tanging naisip daw niya at tanging nasambit daw niya ang pangalan na si Tanggol.
Pinahula pa nga niya kay Chiki kung sino yung tao na banggit niya. Ang sabi naman ni Chiki, hindi mo naman kasi masisisi ang sarili mo, Bessie. Kasi dito ka lumaki sa Quiapo, kababata mo si Tanggol. At sa lahat ng pagkakataon, kapag ikaw'y nalalagay sa kapahamakan, si Tanggol lagi ang nagpoprotekta sa'yo. Kaya naman lagi mo siyang naaalala. Sabi naman ni Mokang, alam mo ba, masaya kasi ako kapag kasama ko si Tanggol eh. Pakaramdam ko ligtas ako. Samantala, balik na tayo dito kina Tanggol. Habang nasasaktan si Mokang, ito namang si Tanggol masaya sa piling ni Bubbles. Kumbaga, talagang nakakamubo na tong si Tanggol eh, di ba? Merong bagong namumuong pag-ibig, pagtitinginan sa piling nga ni Bubbles. Naku po, samantalang itong si Mokang, hindi pa rin pala siya makaget over kasi nga, nagpa-flashback sa kanya lahat yung lugar na to. Kumbaga nakamark na to, ito yung nakaraan eh, di ba? Kaya naman, kapag sa tuwing pupunta na rito si Mokang, hindi niya malilimutan ang lugar ng Quiapo. Ngayon, sabi naman ni Chiki, so ang ibig mo bang sabihin, yung proteksyon saka yung saya, hindi ba ito maiprovide ng asawa mo? Mokang, Bessie, may asawa ka na. Kailangan mo na mag-move on. Yung asawa mo, yun na ang bago mag-aalaga at magpoprotekta sa'yo. May bago ka ng buhay. May iba na rin buhay si Tanggol. Kaya pabayaan mo na siya, sabi naman ni Mokang. Ganun lang ba talaga kadali, Bessie? Para kasi sa akin sobrang hirap mag-move on. Sa ngayon, napatunayan ko na mahal ko pa rin pala talaga si Tanggol. Kasi nakikita ko na masaya ako kapag sa tuwing kasama ko siya. Naaalala ko yun, Bessie, sabi niya, no, pinagtapat niya talaga kay Chiki lahat. Yung totoong nararamdaman niya. Kaya nasasaktan talaga si Mokang dahil nga sa mga nangyari. Kasi sabi nga niya kanina, nagkita kami ni Alin Tinding. Sinermonan niya ako, hindi ko na siya masisisi. At kinumport na nga siya ni Chiki. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabi ng Biyernes, mga kapamilya. Pakatunghayan natin sa Lunes, naku, darating pa ang araw ng Sabado at Linggo. Ang pag-aaway na naman ni Tinding sa ni Rigor dahil nakita niya na meron itong kasamang babae. Ngunit pinabulaan ito ni Rigor dahil nga wala lang daw silang hawak na ebidensya. Kaya wag daw siya magbibintang. So kagulo na naman sa loob ng bahay. Samantala, ito namang bagong pagtitinginan ni Tanggol sa ni Bubbles ay talagang namuuna. Nako, huli na ba ang lahat para sa kanila ni Mokang kasi meron talagang nabuong bagong pag-ibig. Yan ang pakatunghayan natin sa Lunes, mga kapamilya. Kaya wag natin itong palalagpasin. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, i-like mo ang video na to at i-share mo na rin. I-hit mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Magandang gabi, happy weekend sa mga kapamilya, and God bless us all.